Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ko ng Palawan para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito na ho ang ating mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Para po sa lagay ng ating panahon, Bantay Panahon. kaninang alas 3 ho ng madaling araw, namataan ng sentro ng bagyong Wilma na tinatayang base sa lahat ng available data 255 kilometers silangan ng Burungan City, Eastern Samar, na may lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit ho sa gitna. At may bugso ng hangin na umaabot naman sa 55 km per hour. Kumikilos ito west-southwestward sa bilis na 15 km per hour. Halos hindi kumikilos, ano ha? At amihan naman ang nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala mga kaibigan ng Eastern Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan na may malakas na pagbugso ng hangin na dahil ho sa bagyong Wilma. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil pa rin po sa bagyo. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pulong-pulong pagkulog at pagkidlat. Dahil naman sa share line, ang Palawan kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan na dahil sa northeast monsoon. Ang buong Visayas, Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtamang hangin hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanlura na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga. Kung posible ho tayo mapiktuhan linggo ng gabi o umaga ho ng Lunes dahil inaasahan dadaan ho ng extreme northern Palawan. Ito pong si bagyong Wilma, mga kapuso. Kung hindi ho magbabago yung kanyang track, mga kaibigan, apektuhan na naman ang lalawigan po ng Palawan. Samantala mga kapuso sa iba pang balita, mga empleyado ng pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa makatatanggap ng kanilang Service Recognition Incentives o SRI, gratuity pay at year-end incentives, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilma Rabraya. Meron po ang detalye ng balita. Paso! Hiniling na ni Mayor Lucilo Mayroon sa Sangguniang Panlungsod ang pagsasagawa ng isang special session para naman sa pag-aaproba ng 61 million pesos na supplemental budget number 2. Ito ay para sa ibibigay na service recognition incentives, gratuity pay at year-end incentive para sa mga empleyado ng pamahalaang panlungsod. Kabilang sa mga insentibo na ipagkakaloob ang 20,000 pesos sa service recognition incentives o SRI para sa lahat ng regular employees, 7,000 pesos gratuity pay para sa mga eligible service of contract and job order employee ng pamahalaang panlungsod at 5,000 pesos year-end incentives para naman sa mga city-paid barangay health at social services volunteers. Ayon kay Mayor Bayron, ito ay bilang pagkilala sa epektibo at efficient service ng mga empleyado ng pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa. Samantala, sinabi ni CIO Attorney Aris J. De Rosario, ito ay anticipation sa ilalabas sa guideline ng National
federal government para sa pagbibigay ng SRI at gratuity pay para sakaling mai-release ang guidelines ay agad umano itong maibibigay sa mga empleyado. Ako, si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Pasko na ho para ho sa ating po mga empleyado. Inaantay na lang ho yung guidelines na magagaling sa Department of Budget and Management. Ay matatanggap na ho ninyo ang inyo pong mga inaasahang benepisyo mula sa ating pong pamahalaan lungsod. Alas 5:50 na ho ng umaga, mga empleyado ng pamahalaan. Okay. Tapos na yan, Department of Labor and Employment muling nagpaalala mga kapuso sa pagbabayad ng 13th month pay sa mga manggagawa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik si Super Wilmar Abrena sa detalye ng balita. Pasok! Alinsunod sa Labor Advisory number 16 series of 2025 ng Department of Labor and Employment o DOLE, pinaalalahanan ng mga employer sa pribadong sektor na ibigay ang 13th month pay ng kanilang mga empleyado sa nakatakdang panahon. Layunin nito na matiyak na lubos na nauunawaan ng mga manggagawa ang kanilang karapatan, gayon din ang mga employer ang kanilang obligasyon, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan kung kailan inaasahan ang pagtanggap ng naturang benepisyo. Hinihikayat ng DOLE ang mga employer na tiyaking maayos at napapanahon ang pagbibigay ng 13th month pay at ang pagsusumiti ng kanilang report. Ang hindi umunong pagbibigay ng 13th month pay ay maaaring humantong sa administratibo at legal na pananagutan sa ilalim ng umiiral na batas pagawa. Ako, si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Kaya dun sa mga employer, huwag ho ninyong babaliwalain yan. Kailangan yung bayaran ng 13th month pay ang inyong pong mga empleyado. Dahil nasa batas po yan. Ulitin pa kinyo po mga orasan mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas. Alas 5:52 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, 3 ospital ng pamahalaang pananawigan ng Palawan kinilala ng Department of Health bilang green at safe health facilities sa Pilipinas. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Ginawa ng pagkilala ng Department of Health sa pamamagitan ng Health Facility Development Bureau ang 3 ospital ng pamahalaang palalawigan ng Palawan dahil sa mahusay at patuloy na pagsulong ng Green and Safe Health Facility Standards. Kabilang sa mga kinilala ang Aborlan Medical Hospital, Nara Municipal Hospital at Southern Palawan Provincial Hospital sa bayan ng Brooks Point. Ayon sa DOH, ang mga nabanggit na ospital ay mayroong consistent good practices sa lahat ng pamantayang nakapaloob sa Green Viability Assessment Tool na kinabibilangan ng governance, energy at water efficiency, waste management, climate resilience at indoor environmental quality. Bukod sa mga ospital ng pamahalaang palalawigan, kinilala rin ang Ospital ng Palawan at Culyon Sanitarium and General Hospital bilang 4 Green Star awardees na parehong DOH-rated hospitals sa Palawan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. May congratulations sa inyo sa 3 ospital ng pamahalaang panlalawigan. Di ba kasama dyan yung Northern Provincial Hospital? Dati nirereklamo, gripo nga, yung supply ng tubig nila doon sa Northern Provincial Hospital, kalawang. May kulay kalawang ang tubig sa kanilang gripo. Talagang hindi ligtas yun. Alas 5:54 na ho ng umaga mga kapuso. Emergency Operation Center ng Puerto Princesa nakaantabay at nakamonitor na mga kapuso sa bagyong Wilma. Super Radio Local News.
Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Nananatiling naka-activate ang Emergency Operations Center o AOC ng lungsod ng Puerto Princesa. And Attorney Aris J. De Rosario, ang City Information Officer ng Puerto Princesa, simula pa ng Bagyong Tino ay hindi pa nateterminate ang Operation Center kung kaya't bukas pa rin ito sa ngayon. Ani CIO Del Rosario, base sa naging pre-disaster risk assessment nitong nakalipas na araw sa regional level, ang Puerto Princesa ay nasa yellow protocol. Ibig sabihin umano nito ay for standby at monitoring ang Puerto Princesa. Samantala sa ngayon ay nakatas na rin mo ng kahandaan ng lungsod pagdating sa bagyo. Ako, si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Kaso ng dengue sa Palawan at Puerto Princesa umaabot na sa mahigit 7,500 mga kapuso. Super Radio Local News. Sabihin ho natin ang detalye ng balitang yan na si Super John Weiser Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Lumobo ng mahigit 7,500 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan ngayong 2025. Sa datos ng Victor Born Mimaropa, umaabot na sa 7,595 ang kabuang bilang ng kaso sa Palawan at nasa 50 na ang nasawi. Mula sa bilang na ito, nagtala ang Puerto Princesa ng 2,182 cases na may 10 namatay. 1,330 naman ang kaso na naitala sa bayan ng Coron at 15 ang namatay, habang pumapangatlo ang bayan ng Rojas na may 581 cases at 3 nasawi. Naguguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na mayroon namang kabuuan na 13,764 dengue cases kung saan 82 ang namatay. Patuloy na hinihimok ng Department of Health ang mga komunidad na sundin ang 5S campaign strategy upang mapuksa ang pagdami ng lamok at maiwasan ang patuloy na pagtaas ng mga malubhang tinatamaan ng sakit na dengue. Ako si June Weiser Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, 2 lalaki ni sinurrender naman ang isang plastic na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga na natagpuan sa Barangay Bakungan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbresa sa detalye ng balita. Pasok! Saglit lang ho mga kapuso. Lalaki na kinilalang sina alias Toto at alias GR ang nagsurrender ng isang bag na na-recover nila na naglalaman ng umano ng iligal na droga sa sitio Nagtabon, Barangay Bagungan sa lungsod ng Puerto Princesa nitong nakalipas na gabi. Ayon sa Palawan PPO, dakong alas 4 ng hapon habang naglalakad ang mga ito sa lugar ay natagpuan lang isang bag. Nang buksan nila ito, nakita nila ang isang transparent plastic sachet na may puting pulbos na pinaghihinala ang iligal na droga. Agad naman itong inulat sa abo ng MPS na agad naman nakapag-ugnayan sa Palawan PPO at PDEA Palawan maging sa City Police Office para naman sa pag-recover ng naturang kontrabando. Tinatayang aabot umano ang timbang nito na nasa 1 kilo na sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Ako si Kenneth Calumbresa ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.